Nagsisimula ang pelikula noong 1949 kasama ang batang si Bruce Lee na lumabas mula sa isang templo at naglalakad sa isang nakakatakot na lugar. Napansin niya ang isang demonyong estatwa ng sundalo sa malapit at pagkatapos ay bumagsak ang isang bahagi nito sa sahig. Ang natatakot na bata ay sinubukan na bumalik sa loob, ngunit ang pinto ay biglang nagsara. Ang masama pa nito ay biglang nabuhay ang demonyo at nagsimula siyang habulin. Sa sandaling ito ay nagising ang ama ni Bruce mula sa pagtulog at napagtanto na isa lamang itong bangungot. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang anak at gumaan ang kanyang pakiramdam nang makitang ligtas siya. Kinabukasan ay lumabas sila ng kanyang anak upang makilala ang isang respetadong master ng martial arts na nagngangalang Yip Man. Sa paglipas ng mga taon ay makikita natin si Bruce na lumalaki na at masigasig na nagsasanay ng kung fu sa ilalim ng patnubay ng kanyang guro. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa panahon ng 1961 sa Hong Kong sa panahon ng pagdiriwang ng bagong taon ng Tsino kung saan maraming kabataan ang nagsasayaw at nagsasaya. Sa sandaling ito ay biglang dumating ang isang grupo ng mga marinong British at nagsimulang gumawa ng kaguluhan, kinaladkad pa ng isa sa kanila ang isang babae para makipagsayaw sa kanya. Nang makita ito ay pumagitna si Bruce Lee at inutusan ng mandaragat na pabayaan ang dalaga. Ngunit tumugon ang lalaki sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya na nagresulta sa isang marahas na paghaharap. Ang iba pang mga mandaragat ay nakisali rin sa laban. At lumilitaw na si Bruce ay matatalo ng husto. Ngunit sa kabila ng mga posibilidad ay nagbigay siya ng pambihirang pag-atake sa lahat ng mandaragat na naroroon, pagkatapos ay tumakbo siya palayo bago pa dumating ang mga pulis sa pinangyarihan. Kinaumagahan ay sinubukan ni Bruce na pumuslit sa loob ng bahay ngunit nahuli siya ng kanyang ama. Dito ay nabatid na hinanap siya ng mga pulis dahil makapangyarihan ang mga nakalaban niya. Nag-aalala ngayon ang kanyang ama para sa kanyang kaligtasan at iginiit na umalis siya ng bansa. Itinuturing ni Bruce na nakakatawa ang ideya ngunit ang kanyang ama ay nagpahayag ng isang nakakagulat na katotohanan. Lumalabas na minsan ay nagkaroon ng nakatatandang kapatid na lalaki si Bruce na namatay sa panganganak. Ipinaliwanag pa niya na ang mga anak na lalaki ng kanilang pamilya ay isinumpa at nang ipanganak si Bruce ay pinagsuot siya ng damit pambabae ng kanyang mga magulang at tinuruan siya ng salitang Ingles upang lukohin ang demonyo. Gayunpaman, natuklasan na ngayon ng demonyo ang kanyang tunay na pagkatao at balak siyang patayin. Nang marinig ang lahat ng ito ay nananatiling nag-aalinlangan si Bruce, ngunit iginiit ng kanyang ama na totoo ito at iminungkahi niyang pumunta siya sa Amerika. Ibinunyag niya na si Bruce ay isinilang sa San Francisco habang ang kanyang mga magulang ay nasa paglilibot, dahilan para maging isa siyang mamamayan ng Amerika. Ibinigay sa kanya ng kanyang ama ang sertipiko ng kapanganakan at hinihimok siyang makamit ang tagumpay upang ang kanyang pangalan ay makilala hanggang sa Hong Kong. Tuwang-tuwa si Bruce sa pagkakataon kaya sa wakas ay pumayag na rin siya sa kahilingan ng kanyang ama. Pagdating sa Amerika ay nagsimulang magtrabaho si Bruce bilang tagahugas ng pinggan sa isang Chinese restaurant. Doon ay palagi siyang nilalambing ng isang kaakit-akit na waitress na nagngangalang April. Dito ay naiinggit ang punong tagaluto dahil may crush ito sa babae. Kaya naman sinamantala ng matanda ang bawat pagkakataon para mabuli si Bruce at gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya. Isang gabi pagkatapos ng trabaho, hindi inaasahang sumulpot si April sa kwarto ni Bruce at sila ay nagmahalan. Kinabukasan ay mukhang sobrang close na nila at naglalambingan sa trabaho. Nakuha nito ang atensyon ng punong tagaluto na galit na galit. Agad niyang inatake si Bruce at nang lumaban ng huli, ang iba pang tatlong chef ay sumali at pinagtulungan siya. Sa kabila ng kanilang pinagsamang pagsisikap, nagawa ni Bruce na talunin sila ng hindi pinagpapawisan. Maya-maya ay dumating ang kanilang manager na si Miss Yang at pinatigil ang laban. Pagkatapos ay ipinatawag niya si Bruce sa kanyang opisina at tinanggal siya sa trabaho dahil sa mga problema. Ibinigay din niya sa kanya ang kanyang natitirang sweldo kasama ang ilang karagdagang halaga bilang isang personal na pautang. Ikinagulat ito ni Bruce ngunit hinimok siya ni Miss Yang na gamitin ang pera para sa pag-aaral at magbayad na lang sa kanya kapag nagsimula na siyang kumita. Kasunod nito ay nag-enroll si Bruce sa isang lokal na universidad at nagsimulang mag-aral ng pilosopiya. Isang araw habang nag-workout sa gym ng campus ay may mga bully na lumapit sa kanya at inutusan siyang umalis. Nang tumanggi siya ay nagsimulang manglait ang pinuno ng mga bully na ikinagalit ni Bruce. Ito ay humantong sa isang pagtatalo na sa lalong madaling panahon ay humantong sa isang pisikal na away. Gaya ng inaasahan ay madaling natalo ng ating bida ang leader, nilabanan din siya ng iba pang mga bully ngunit nagawa ni Bruce na talunin silang lahat sa loob lamang ng ilang segundo. Pagkatapos nito ay lumabas si Bruce ng gym ngunit agad siyang nilapitan ng dalawa sa mga bully mula kanina.
ipinahayag nila ang kanilang pagnanais na matuto ng Kung Fu at nagtanong kung maaari niya silang turuan. Si Bruce ay nag-aatubili noong una, ngunit nang magpumilit ang mga ito ay pumayag na din siya sa huli. Sa sumunod na eksena, nagsimulang magturo si Bruce ng Kung Fu sa ilang estudyante sa campus at mabilis siyang nakilala. Isang araw habang ipinapakita niya sa mga estudyante kung paano kumilos na parang tubig, dumating ang isang magandang babae na nagngangalang Linda. Nagpahayag siya ng interes sa pag-aaral ng Kung Fu na ikinagulat ni Bruce, pero parang kinikilig naman siya at pumayag kaagad. Sa mga sumunod na araw ay nagsimulang pumasok si Linda sa klase at napatunayang mabilis siyang matuto, siya at si Bruce ay nagiging mas malapit sa paglipas ng panahon at sa kalaunan ay nagsimula silang mag-date. Isang gabi ay dinala siya ni Bruce sa isang magulong studio kung saan balak niyang buksan ang kanyang Kung Fu Institute, pagkatapos ay inayos ng dalawa ang magulo na lugar upang maging isang Kung Fu center na hindi nagtagal ay napuno ng maraming estudyante. Isang araw ay dinala ni Linda si Bruce sa kanyang bahay upang sa wakas ay makilala ang kanyang ina. Sinabi nila ang kanilang relasyon ngunit hindi maganda ang pagtanggap ng kanyang ina sa balita. Minaliit niya si Bruce na nagsasabi na kahit na siya ay isang mamamayan ng Amerika sa papel, hinding-hindi siya magiging tunay na Amerikano. Binanggit din niya na ang kanilang mga magiging anak ay ituturing na mga kalahating lahi at makakatanggap ng panglalait sa lipunang ito. Nainsulto si Bruce sa komento at nagmadaling lumabas ng bahay, ngunit sinundan siya ni Linda at nilinaw na pinipili niya siya kaysa sa kanyang ina. Maya-maya ay binisita ni Bruce si Miss Yang para ibalik ang perang pinahiram niya noon, pagkatapos ay nagpakasal sila ni Linda at lumipat sa sarili nilang apartment. Pagkatapos ay tumutok si Bruce sa pagpapatakbo ng kanyang institute, habang tinutulungan naman siya ni Linda sa pamamahala. Isang araw, isang African-American na lalaki na nagngangalang Jerome ang bumisita sa kanila at nagpahayag ng kanyang pagnanais na matuto ng Kung Fu. Pumayag si Bruce na turuan siya na ikinagulat ni Jerome. Ibinunyag niya na karamihan sa mga Chinese instructor ay agad siyang tinatanggihan at tumatanggi din na papasukin siya. Gayunpaman ay tiniyak sa kanya ni Bruce na hindi siya katulad nila at hindi siya tatanggi sa anumang lahi. Sa sumunod na eksena, isang batang Chinese ang pumasok sa institute at iniabot kay Linda ang isang sulat bago umalis. Pagkabasa ng sulat ay pumunta si Bruce sa isang malapit na restaurant, kung saan nagtipon ang ilang mga Kung Fu masters. Galit na galit ang mga lalaking ito na nagtuturo siya ng Kung Fu sa mga hindi Asyano na itinuturing nilang mga kaaway. Sinisikap ni Bruce na mga tuwira na hindi nila dapat itago ang kanilang kultura sa iba bagkus ay ipakalat ito gayunpaman, hindi sumang-ayon ang mga master at inutusan siyang ihinto ang kanyang mga aktibidad. Sinabi pa nila na kung hindi siya susunod ang tanging pagpipilian ay ayusin ang problema sa pamamagitan ng labanan. Hindi natatakot si Bruce sa kanilang mga banta kaya masaya niyang tinanggap ang hamon. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa araw ng labanan, ngunit hindi pa rin sinasabi ni Bruce kay Linda ang tungkol dito. Dumating sila ni Jerome sa lokasyon, kung saan makakaharap niya ang isang martial artist na nagngangalang Johnny Sun. Napag-alaman na ang taong ito ay nakapatay na ng maraming tao sa labanan, binalaan ni Jerome si Bruce na delikado ito at pinayuhan siyang umatras ngunit tiwala siya sa kanyang panalo. Sa lalong madaling panahon ang labanan ay nagsimula, at dito ay nagiging maliwanag na ang parehong partido ay pambihirang sanay sa Kung Fu. Ngunit si Bruce Lee ang mas mahusay at nagbigay ng ilang malubhang pinsala sa kanyang kalaban, sa huli ay sumuko ang malubhang nasugatan na si Johnny na tumapos sa laban. Pagkatapos ay ipinaalam ni Bruce sa mga master na tuturuan niya ang sinumang gusto niya at nagpatuloy sa pag-alis. Ngunit sa kanyang pagkadismaya ang sugatan na si Johnny ay tumayo at naghatid ng isang flying kick kay Bruce na naging dahilan ng pagkabali ng kanyang likod. Sa sumunod na eksena ay dumating si Linda sa ospital, kung saan ibinunyag ng doktor na pansamantalang paralisado ang kanyang asawa. Pinuntahan niya si Bruce, ngunit nagalit ito nang makita siya at hiniling na umalis siya. Pinayuhan niya siyang bumalik sa kanyang ina ngayong may kapansanan na siya gayunpaman, tumanggi si Linda na sumuko sa kanya at lumabas ng silid. Maya-maya sa gabing yun, siya ay bumalik at ipinaalam sa kanya na siya ay mananatili sa kanyang tabi kahit ano pa man ang mangyari. Ibinunyag din ni Linda na siya ay buntis, na agad na nagpasigla kay Bruce. Plano ngayon ni Linda na magsulat ng libro tungkol sa kanyang Kung Fu technique para malaman ng buong mundo kung sino siya. Kasunod nito ay nagsimulang ibahagi ni Bruce ang lahat ng natutunan niya tungkol sa Kung Fu at maingat na isinulat ni Linda ang lahat ng ito. Lumipat ang eksena pagkaraan ng ilang buwan, at makikita natin si Bruce na nakakagalaw na ngayon sakay ng kanyang wheelchair. Dumating siya sa ospital at natuklasan na si Linda ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki,
Tuwang-tuwa ang mag-asawa at pinangalanan nila ang kanilang anak na Brandon. Pagkaraan muli ng ilang buwan ay ganap nang gumaling si Bruce mula sa kanyang mga sugat at normal nang naglalakad, ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain sa pag-eehersisyo ng may panibagong sigla at naghahanda na bumalik sa Kung Fu. Sa panahong ito, sa wakas ay nailathala niya ang kanyang libro, na tumanggap ng malawakang pagbubunyi at pinagtibay ang kanyang lugar sa komunidad ng Kung Fu. Isang araw ay dumalo si Bruce sa isang kaganapan sa libro kung saan ibinahagi niya ang kanyang mga teorya sa pagpapabuti ng Kung Fu gayunpaman sa gitna ng kanyang talumpati, ang mga manunood ay kinantsawan siya na sinasabing hindi na siya makakalaban. Nainis dito si Bruce at ipinahayag na maaari niyang talunin ang sinumang tao doon sa loob ng 60 segundo. Sa sandaling yun ay pinaalalahanan siya ni Linda na hindi siya makakalaban ayon sa utos ng doktor ngunit tinitiyak niya sa kanya na magiging maayos siya. Sa puntong ito ay lumabas si Johnny Sun mula sa karamihan, na sinasabing natalo na niya si Bruce at magagawa niya ito muli. Pagkatapos ay naglaban ang dalawa, at si Johnny ay tila nangunguna noong una gayunpaman, nabawi ni Bruce ang kanyang lakas at naghatid ng malakas na sipa na nagpabagsak kay Johnny. Ang tagumpay na ito ay nagbigay sa ating bida ng paghanga ng mga manunood at ang paggalang na nawala sa kanya. Pagkatapos ng laban ay umalis si Bruce, ngunit agad siyang nilapitan ng isang producer ng TV na nagngangalang Bill Krieger. Ang lalaki ay humanga sa kanyang mga galaw at nagtanong kung gusto niyang gumanap sa camera. Pagkatapos ay inalok niya siya ng isang papel sa isang serye sa telebisyon na tinatawag na The Green Hornet. Si Bruce ay nasasabik sa pagkakataon at sumang-ayon kaagad. Pagkaraan ng ilang araw, dumating siya sa lokasyon ng shooting kung saan minamaliit siya ng ilang mga tripulante dahil sa kanyang etnisidad. Mas gusto pa ng direktor na magsuot siya ng maskara para hindi makita ng mga tao ang kanyang mukha. Di nagtagal ay nagsimula ang shooting at gumawa si Bruce ng isang nakakamanghang pagkilos. Pinahanga niya ang lahat sa kanyang nakakabaliw na mga galaw at walang kahirap-hirap na pinapabagsak ang lahat sa kanyang landas. Pagkatapos ay pinuri ni Bill ang kanyang pagganap at ibinahagi ang kanyang ideya para sa isang bagong serye sa TV na tinatawag na Kung Fu, kung saan gagampanan ni Bruce ang pangunahing papel. Sa sumunod na eksena ay dumalo sina Bruce at Linda sa pagtitipo ng bagong proyekto ni Bill, dito ay isiniwalat ng kanyang asawa na buntis siya sa kanilang pangalawang anak na lubos na nagpapasaya sa kanya. Gayunpaman ang pagdiriwang ay nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari nang ipahayag ni Bill na ang palabas na The Green Hornet ay nakansela pagkatapos lamang ng isang season, ngunit mukhang hindi masyadong nag-aalala si Bruce dahil inaabangan niya ang paparating na serye ng Kung Fu. Sa mga sumunod na araw ay sinubukan niyang makipag-ugnayan kay Bill tungkol sa serye ngunit walang natanggap na tugon, nag-alala ang mag-asawa dahil may mga utang silang dapat bayaran. Isang araw ay nabigla si Bruce nang matuklasan na ang seryeng Kung Fu ay ipinalabas na sa telebisyon, at may isang Amerikanong aktor na gumaganap bilang bida. Nadismaya siya nang malaman niyang pinagtaksilan siya ni Bill, at ang masaklap pa ay nakatanggap si Bruce ng nakakalungkot na balita na pumanaw na ang kanyang ama. Naglakbay siya papunta sa Hong Kong at doon ay makikita siyang umiiyak sa libing ng kanyang ama. Sa panahong ito ay patuloy siyang nakakakita ng nakakatakot na mga pangitain tungkol sa demonyong sundalo na dating ang kanyang tatay ang pinagmumultuhan. Pagkatapos, ang nababagabag na si Bruce ay umalis upang makausap ang kanyang dating master na si Ip Man upang humingi ng tulong. Ibinunyag ng matalino na matandang lalaki na alam ng ama ni Bruce ang tungkol sa demonyo at sa makatuwid ay pinag-aral siya ng Kung Fu upang may pagtanggol niya ang kanyang sarili. Ipinaliwanag din ni Ip Man na kapag naabot na ni Bruce ang kanyang rurok, lalapitan siya ng demonyo at dapat siyang maging handa para sa isang paghaharap. Nang marinig ito ay nagpasya si Bruce na bumalik sa Amerika, ngunit nakatagpo niya sa barko ang isang producer sa Hong Kong na nagngangalang Philip Tan. Sinasabi ng lalaki na hinahanap niya siya sa buong lungsod nitong mga nakaraang araw, at sa oras na yun ay nihayag niya na ang karakter ni Bruce sa Green Hornet na si Kito ay sikat sa Asia at may napakaraming fans. Pagkatapos ay hinimok siya ni Philip na manatili sa Hong Kong upang mapag-usapan nila ang negosyo, nag-aatubili si Bruce dahil minsan na siyang pinagtaksila ng isang producer. Ngunit ang lalaki ay patuloy na nagpumilit, sa huli ay nagpasya siyang bigyan ito ng pagkakataon. Pagkalipas ng ilang araw ay kinuha siya ni Philip upang gumanap sa pangunahing papel sa pelikulang The Big Boss. Ang pelikula ay naging isang malaking hit at si Bruce ay sumikat sa industriya ng pelikula sa Asia. Dahil dito ay dumating din ang kanyang pamilya sa Hong Kong para tumira doon kasama niya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagiging bida sa ilang higit pang mga pelikula na ginagampanan niya bilang isang aktor, direktor, manunulat, at editor.
Habang patuloy na nakakamit ni Bruce ang higit na tagumpay, nagdulot ito ng pagkakahiwalay sa pagitan nila ni Linda. Ang kanyang abalang schedule ay nag-iiwan ng kaunting oras para sa kanyang pamilya, na nagpapadama sa kanila na sila ay nakahiwalay sa banyagang lupain na ito. Isang araw sa wakas ay hinarap siya ni Linda at hiniling na bumalik sila sa Amerika, ngunit ikinagalit lamang ito ni Bruce at sinabi niyang gumugol siya ng 10 taon sa lugar na yun at walang natanggap kundi diskriminasyon. Sinabi niya pa na nakakuha siya ng katanyagan dito at ayaw niyang mawala ito. Pero iginiit ni Linda na kahit hindi siya pumayag ay aalis siya kasama ang mga bata. Pagkaraan ng ilang araw ay nilapitan ni Bill si Bruce at inalok siya ng papel sa isang malaking pelikula sa Hollywood na tinatawag na Enter the Dragon. Ibinunyag niya na isa itong tampok na pelikula na kukunan sa Hong Kong. Nagagalit pa rin sa kanya ang ating bida, ngunit hinimok siya ni Bill na kalimutan na ang nakaraan at sinabi na ito ay isang malaking pagkakataon, kaya sa huli ay pumayag si Bruce na tanggapin ang proyekto dahil sa kagustuhang umuwi ni Linda. Pagkatapos ay tinalakay niya ang sitwasyon kay Philip, na nagagalit dahil aalis siya sa lugar na nagbigay sa kanya ng lahat. Gayunpaman humingi ng paumanhin si Bruce, na nagsasabi na hindi maaaring mawala ang kanyang asawa at mga anak na siyang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa ika-32 araw ng paggawa ng pelikula na Enter the Dragon, kung saan si Bruce ay gumagawa ng isang eksena sa isang silid na puno ng mga salamin. Sa panahong ito ay nakaramdam siya ng lindol at nakakita ng isang nakakatakot na pangitain ng demonyong sundalo na nagmumulto sa kanya. Sinimulan siyang atakihin ng demonyo at ipinakita sa kanya ang kanyang sariling libingan. Nang papatayin na siya ng demonyo, dumating si Brandon at tinawag ang kanyang ama. Agad siyang iniwan ng demonyo at naglakad papunta sa kanyang anak upang atakihin ito. Nagudyok ito kay Bruce na tumayo at lumaban, inatake niya ang leeg ng kontrabida gamit ang isang pares ng nunchako. Nang tuluyang bumagsak ang demonyo, bumalik sa realidad ang ating bida at napagtanto na isa lamang ito sa kanyang mga pangitain. Sa oras na yun ay agad siyang bumalik sa kanilang bahay, at gumaan ang kanyang pakiramdam nang makita na ligtas ang kanilang anak. Sa huling eksena, sinabi ni Linda na nakakapagtaka na comatose si Bruce at namatay 3 linggo bago ipalabas ang Enter the Dragon sa edad na 32. Ito ang pelikulang nagdulot sa kanya ng malawakang katanyagan at nagtatag sa kanya bilang isang internasyonal na artista. Mahigit 25,000 katao ang dumalo sa kanyang libing sa Hong Kong, ngunit pinili ni Linda na ilibing siya sa Amerika para maging malapit siya sa kanilang bahay. Sinabi niya na maraming tao ang interesadong malaman kung paano siya namatay. Ngunit mas gusto niyang alalahanin kung paano siya nabuhay. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!